Ayun. Ayun. Ito na naman tayo mga kapatid sa pananampalataya. Gagawa lang po tayo ng simpleng video para po sa pag-install ng PhoneGap desktop app. So, gagawin po natin tong video na to kasi usually po yung mga nag-install ng PhoneGap, pag na-install na po nila yung application, na-stuck lang po siya sa loading area nyo po. So, hindi po siya naglo-load talaga. Stuck lang siya doon. Now, before you can install PhoneGap Desktop, you need to download 2 files. Kailangan nyo po yung dalawang file po na yan para ma-install nyo po ang PhoneGap. So, ilalagay ko na lang po sa description ng video yung link ng dalawang file po na ito. So, we have the Node version 6.17.1 and then the PhoneGap setup which is version 0.4.5. And so, ito nga yung kailangan po natin. Open nyo lang po yung setup po ng PhoneGap po natin. This is just a typical installation. So, install nyo lang po siya hanggang matapos. So, next lang po ito. So, next and install. So, antayin nyo lang po ito. And then, mapupunta po siya sa PhoneGap CLI installation or installing PhoneGap CLI. Medyo matagal po ito, so antayin lang po natin. Ayun, pag natapos na po siya, finish nyo lang po. Pag i-open nyo po kasi yan, na hindi nyo pa ginagawa yung right installation po ng PhoneGap, pag open po natin ng PhoneGap, may stuck lang siya sa loading area. Nagaganito lang po siya, nagaganito. So, to prevent that one, close muna natin ito. Then, go to zip file of Node version 6.17.1. Then, navigate to npm folder. Extract the npm folder. So, extract lang po natin yan. Then, create a zip file out of that npm folder. Ayan. So, extracted na po siya. Ito na po yung npm folder po natin. So, convert po natin ito into zip file. So, gawa po lang po tayo ng zip file. Ayan. So, .zip dapat po siya. So, npm.zip. And then, okay mo lang. So, antayin lang po natin kasi kino-compress niya po, ginagawa niya pong zip file. Yan po yung in-extract po natin kanina na folder. We need this one to install the CLI or the command line interface of PhoneGap. Because if we didn't install the command line interface of PhoneGap, then na-stuck lang po siya sa loading screen niya po. Ayun, tapos na po mga kapatid sa pananampalataya. So, ito po, yung npm.zip po natin. Copy nyo lang po yan. So, copy. Then, navigate. So, punta po kayo sa drive C po natin. Ayan. So, nasa drive C po ito tayo. Then, program files by 86 po yan. And then, Adobe. Ayan, Adobe po. Then, PhoneGap. Then, PhoneGap Desktop. Then, go to Resources. Then, app.asar.unpack. Then, bin. Then, paste nyo po dito.
Napapansin nyo po kasi may dating npm folder na po dyan. Pwede nyo pong i-delete yan before nyo i-paste or paste nyo na kagad. Paste nyo lang. Then replace file in destination. Then continue lang po yan. Ayan. So pag napalitan na po yan, yung npm dito, then search nyo po ang cmd. So click start, then cmd. So magpapakita po ang command prompt, then run as administrator nyo po. Ayan. Then yes lang po yan. Ayan. So mapapansin nyo, pag ni-run as administrator nyo po kasi yung command prompt, napupunta po siya sa Windows System 32. Pero hindi po dyan ang kailangan po natin. So pumunta po kayo dun sa pinuntahan po natin kanina, yung sa pinaglagyan po natin ng npm zip. So balik lang po tayo sa drive C. So para mapunta lang po tayo sa drive C, the command that you need is cd ... So dalawang period lang po yun. cd then dalawang period. Then napunta na po siya sa Windows. Repeat nyo lang po yun. cd then space dalawang period. So wala pong space dun sa dalawang period. Ang may space lang po is between cd and yung dalawang period. Ayan. So nasa drive C na po tayo. Now, you need to go to program files po natin. So cd, then double quotation, capital letter P, then program, space, capital letter F, then files, then space, open parenthesis, small letter X, then 86. Then close nyo po yung parenthesis po natin, then close yung double quotation. Then enter. Next is go to Adobe. So cd, Adobe. Ayan. So enter lang po natin. Then after Adobe, PhoneGap po tayo. So cd, PhoneGap. Ayan. The next, so cd, navigate po kasi natin yung pinuntahan po natin kanina. So go to that folder using command prompt. So cd po kasi change directory. So cd, then PhoneGap desktop. PhoneGap desktop. And then cd resources. And then cd app.asar.unpack. And then cd bin. And so enter po natin. Ngayon, andyan na po tayo. Napapansin nyo po kasi, if we go to that folder, meron po tayong postinstall.bat. We need to run this one for post installation para ma-install po ng mabuti po yung application po natin. So, start, post, then capital letter I, then install.bat. Take note, you should be connected to the internet pag tinype nyo na po itong command po na ito. Kasi po, ida-download niya po yung necessary files for the command line interface of PhoneGap. And then, antayin lang po natin yan. So, extract niya muna po yung npm module kanina or yung npm zip po natin kanina, yung nilagay po natin kanina. So, we will wait for a few minutes. Then, yan. So, extraction complete. Now, you need to download the PhoneGap CLI. So, kailangan nyo pong connected sa internet. So, the faster the internet, the better. So, ayan. Tapos na. Ayan. Makikita nyo dito, after downloading PhoneGap CLI, medyo marami-rami po yan.
So you need an internet connection para ma-download po yan, and wait until magpakita po yung download complete dito sa baba. Ito po. So pag tapos na po yung download complete, then you can exit nyo na po yung command prompt. So exit nyo na rin po ito. And then let's try kung gumagana po yung PhoneGap po natin. So try lang po natin kung gumagana yung PhoneGap. Kasi kanina naka-stack lang yun sa launching app po natin. Ayan. Antayin lang po natin kung maglo-load ito. So if still hindi siya mag-load, just repeat the process na ginawa po natin. Wait lang natin kasi first time niya to. First time niya mag-open, so medyo matagal talaga siya. Anyway, we did the right procedure naman on how to install that one. So we just need to wait, medyo matagal lang po ito. Pero pag hindi nyo po kasi dinownload yung CLI ng PhoneGap, may stock lang siya sa ganito. So hindi po siya gagana. Ayan, so nagpakita na po siya. We have already this one. Then click, then create new project, and then we have different templates in here. That is how you install your PhoneGap. And that's all. Thank you.